So, JM, baby mo ba si Fiang? Ay. Baby talk lang ang usapan. Anyway. Hindi ako nagbe-baby talk. Oh, hindi Isipin mo daw. naman, yung ganto, magbe-baby talk. No. Latina, no? Anyways, lagi kayong magkasama. Parang halos lahat ng event and project. JM, kaya mo bang mawala si Fiang? Ako na yung sasagot, hindi. Sige. Hindi. Ikaw, Fiang, kaya mo bang mawala si Lang. JM? Ano? Grabe, diretsuhan yung tanong. Hindi, karamihan naman ng projects magkasama kami. Kung kaya kong mawala si Fiang, magdarating at darating talaga yung mga ganong klase ng trabaho na minsan si Fiang lang, minsan ako lang. Pero siguro hindi ko kaya nang wala yung suporta ni Fiang, ganun. Kasi, wala. Parang imposibleng makakuha ko ng project nang wala yung suporta ang binibigay niya, ganun. Yeah, okay. Ito for my last question. Pero pwede nyo naman hindi sagutin. Kasi todo na yung sweetness nyong dalawa sa mga event. Tanong ko lang, JM, kung may plan ka bang ligawan si Fiang or nililigawan mo na ba si Fiang? Or hindi na kailangan? Grabe, ang init Kami pala na lang dito. sasagot. Sobrang init pala dito. Ganito sa Star Magic Spotlight Press Con. Gaya naman sinabi ko kanina, siguro sa ngayon, focus talaga kami sa trabaho, sa karir, ganun. At niniwala naman ako, darating ako sa puntong yun. Oh. Any comment, Fiang, na dadating daw siya sa puntang gano'n? Siyempre, ito na yun eh. Parang gusto mo ikaw na lang. Ikaw na lang. Hindi pa kabatakdang panahon. Any comment? Wala? Okay. Okay. Yeah. Congratulations. Thank and you. See you sa Unforgettable Abo. Yes. Thank you, Carlos Aragon of Mega Kapamilya. Alam niyo, nagugulat ako. Diretso kayo sumagot, no? Grabe. Okay, now from Facebook. Ito naman from Gail Austria. What is one habit of JM or Fiang that makes you smile? So, sa each other. Habit mo, habit niya that makes you smile. Habit, so ibig sabihin, ano to, laging ginagawa. Ganon. Ano mga lagi niyang ginagawa na napapangiti ka? Lahat kahit dumating siya sa punto na nagsusungit, kahit makulit. Wala, napapangiti na lang ako na, alam mo yung pure happiness, ganun, na itatawa ko na lang. Ano nangyayari sa'yo? Ayun, ganun. So, wala, parang lahat, ganun. Lahat. Ako Ikaw, din, Fiang. same, lahat. Lahat naman ng ginagawa niya, mas mapasimple man yan, or elegante. Basta siya yung gumawa, masaya ako. O, doon tayo sa last. Last na ginawa nyo sa isa't isa na napangiti yung isa't isa. Anong naaalala nyo? Latest. Yung last, yun nga, nung nasa Candon kami. May merchant kasi, may merch yung, Okay. pwede ko bang banggitin yun? Basta yung favorite band ko doon. Okay. At, Okay lang yun. River Maya. Oh, River Maya, may merch. May Okay. nakakuha siya ng merch. And, ayun, akala ko hindi niya ibibigay sa akin. Siyempre, Binigay niya sa akin. sa'yo. Yes, so may kwento nun. Mm-mm. Naghagis kasi yung River Maya ng cup and then t-shirts. Tapos, may mag-boyfriend and mag-girlfriend na nakakuha ng cup. Sas ako, fan nga siya ng River Maya. As in, super fan siya ng River Maya. Ako, lumapit ako doon. Sabi ko, pwede ba akin na lang yan? Ganto, ganyan, akin na lang. Tapos sabi niya, picture daw. So ako, pumayag, halika. Pinalapit ko sila. And then lumapit din ako. Picture kami. And then binigay ko sa kanya yung cup. Yun ang kapalit, picture. Yeah. So, in-effortan mo rin para makuha talaga yun. Wow. Okay. Oh, baliktad naman, ikaw, ano naman nagpangiti sa'yo na ginawa ni JM? Latest. Pag siguro, nung nasa Candon din kami, in-order niya ako ng pagkain. Hindi naman niya kinakain. Ay, nakain ko. In-orderan niya ako ng pagkain. Pag sinabi kong gutom na ako, order na siya ng pagkain. Ay, oo, masaya yun, no? Sinabi mo lang, gutom ako, tapos mamaya-maya may pagkain na. Ay, iba. Okay, ngayon naman punta tayo sa next question. Janice Navida of Bulgar.
Ayan. Hi, Fiang. Hi, JM. Hello po. My question is, ramdam nyo na ba na sikat kayo at kailan nyo naramdaman yan? Ano yung naging basihan nyo para maramdamang sikat na kayo? Siguro po sa amin, hindi po namin sinisink in sa utak namin na sikat po kami. Kasi, same pa na naman po eh. Kung ano po kami sa loob ng bahay ni Kuya, ganun pa rin po kami sa paglabas. Hindi po namin hinahayaan na kainin po kami ng kasikatan. Siguro, masaya lang po kami ngayon na meron po kaming ganitong klaseng trabaho and may ganun kami kalakas na fandom. Masaya po kami, pero hindi po namin sinasabi sa sarili namin na ay, sikat kami. Kasi parang ang pangit naman po na kung lumaki po yung ulo namin, hindi po kami papayag na lumaki po yung ulo namin isa't isa. Pero ramdam nyo na yung pag nasa public place kayo, pinagkakaguluhan kayo. At gaano ka-importante sa inyo yung privacy? Sa ngayon ho talaga, parang limitado ho talaga yung pribadong moments ho namin kasi kahit saan ho kami magpunta, may kita namin nasa social media na ganyan. Well, siguro, sign lang ho yun nga ho nang nasabi niya nakasikatan. Pero kumbaga, mas iniisip na lang namin na, ayun, mas nakikilala ho kami ng karamihan. Which is, gano'n naman ho talaga dapat kasi nandito kami sa showbiz. And sobrang, grateful ho kami sa part na yun. Pero at the same time, di ho namin hinayang mag-sink in ho sa utak namin. Pero conscious ba kayo dun sa i-act nyo publicly? Kasi nga alam yung lahat nakatingin sa inyo. Well, pagdating naman ho dun sa ina-act ho namin, nilalagay naman ho namin lang kahit pa paanong care. Pero ayaw ho kasi namin magpaka-filter eh. I mean, ayaw ho namin lagyan ng filter yung mga sasabihin namin, yung mga galaw ho namin. Kahit alam namin sa industriyang to, kailangan yung ganun, which is, hindi naman namin part ho yung ganun eh. Siguro, galing ho kami sa platform na which is kailangan magpakatotoo, yung PBB nga. At wala naman na ho dapat kaming itago doon kasi PBB na ho yun eh. Nakilala na ho kami doon na ganito, ganyan. So, bukod sa nakasanayan, wala naman na ho kami dapat ipakita pa. Which is yun na ho yung nakasanayan na rin naman nilang makita sa amin. Ayan po. Pero nararamdaman nyo ba na parang may mga kailangan ng pagbabago sa kilos, 'di ba, sa mga pupuntahang lugar? Syempre, bawal na yung mga gimmick, 'di ba? Pag nakita kayo sa public place, alam niyo na yung mga fans. Ang dami ng issues. So may mga nabago ba dun sa lifestyle nyo? As sa lifestyle ho, wala naman ho kahit paano kasi ako sa part ko hindi naman ako pala gimmick na tao. At wala naman ho nagbago, ganun ba rin naman ho. Si Fiang. Ako din po, hindi naman po ako din pala gimmick na tao din. And kahit before pa naman po, hindi din ako mahilig maglabas-labas. Although, may favorite place lang po ako na every time na drain ako, doon lang ako pupunta sa isang specific na kapihan. Pero, aside doon, hindi naman talaga ako out there na babae po talaga. Ayun. Last na lang, sabi nga nila, ang basihan ng kasikatan is kapag binabash na kayo at pinaglalaanan kayo ng pansin ng mga netizens, ng mga bashers. So, so far, ano yung most hurtful words na ibinato sa inyo? Na talagang naapektuhan kayo mentally, emotionally? Siguro po, hindi naman talaga masakit na totally masakit yung mga sinasabi ng mga bashers. Lalo na if hindi naman talaga totoo. Pero siguro, nakaka-hurt lang sa side namin pag dinadamay